Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mahalagang pahayag ni Ginoong John Deaton tungkol sa Ripple versus SEC case. Siya po ang abogadong nag-organisa ng libo-libong XRP holders upang makilahok sa isa sa pinakamalaking grassroots legal interventions sa kasaysayan po ng US finance. Ayon po kay Ginong Deaton, malinaw na ang XRP Army ang siyang nagdala ng malaking pagbabago sa naging desisyon ng korte. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano po ba ang landmark ruling na inilabas ni Judge Torres? Ayan, noong July 2023, naglabas po ng makasaysayang ruling itong si Judge Analisa Torres sa kaso ng SEC laban kay Ripple. Dito po ipinahayag na si XRP mismo ay hindi isang security. Dagdag pa ang programmatic sales or pagbebenta ng XRP sa mga exchange ay hindi po pumapasa sa Howey test. Gayunpaman, ang ilang institutional sales ay tinukoy bilang securities transactions. Ibig pong sabihin, nakabatay po ang ruling hindi sa mismong asset kundi sa klase ng transaction. Ang ruling na ito ang siyang nagsilbing batayan sa mas malawak na debate tungkol sa regulasyon ng digital assets. Kaya sa market impact, ang linaw ng ruling na hindi po security sa XRP ay nagbigay ng kumpiyansa sa mga investors dahilan para maging mas attractive po siya bilang isang long-term hold. Ngayon ay paano naman po nakatulong ang XRP Army sa desisyon? Ayon po kay Ginoong Deaton, higit sa 2,000 exhibits ang isinama po sa kaso. Ngunit ilan lamang dito ang binanggit ni Judge Torres. Kabilang po dito ang mga affidavit na ipinasa ng XRP holders at mga argumento mula mismo sa amicus brief ni Ginoong Deaton. Malaga rin na ginamit ni Judge Torres ang mga oral arguments ni Ginoong Deaton mula po sa LBRY case na may kaugnayan sa secondary market transactions. Ito ang isa sa naging susi upang makabuo ng malinaw na konklusyon na ang secondary sales ng XRP ay hindi po securities. Kaya sa market impact, dahil po sa tulong ng XRP Army, nababasan po ang takot ng mga retail traders na baka maituring na illegal ang pagbili at pagbenta nila ng XRP sa secondary market. Ngayon ay ano naman ang pagkilala ng Ripple sa suporta ng community? Hindi rin po nakaligtaan ng Ripple na kilalanin ang kontribusyon ng XRP community. Ayon po kay Deborah McCremon, siya po ang Vice President ng Deputy General Counsel ng Ripple, napakalaking tulong ng mga ipinasa ng community gaya po ng research, documents at saka historical records. Dahil po dito, nabawasan ang bigat ng trabaho ng legal team ng Ripple at nakahanap po sila ng mga ebidensyang malaga sa korte. Kaya sa market impact, kapag alam po ng mga investors na may solid community support sa XRP, mas nagiging matatag po ang kanyang reputasyon at mas humihikayat ito ng bagong kapital papasok sa asset. Ngayon ay ano naman po ang precedent na naiwan ng kasong ito? Ang Ripple versus SEC case ay nagsilbing halimbawa kung paano po kayang baguhin ng grassroots movements ang resulta ng isang regulatory battle sa pamamagitan po ng pagsama-sama ng libo-libong XRP holders na ipakita na ang collective action ay pwede pong magkaroon ng direktang epekto sa legal at saka financial landscape. Kaya sa market impact, ang president na ito ay posible pong magsilbing gabay para sa iba pang crypto projects na haharap sa kaso laban po sa mga regulators. Maaari rin itong iangat ang confidence ng mga investors sa buong crypto industry. Ngayon ay ano naman po ang naging kahulugan ng June 2025 decisions? Matapos po ang pagtanggi ni Judge Torres sa proposed settlement noong June 2025, parehong ang Ripple at SEC ay umatras po sa kanilang appeals. Sa puntong yan, ang ruling noong July 2023 ay naiwan bilang permanenteng precedent. Kung wala ang XRP Army, hindi sana nagkaroon ng malinaw na desisyon na ang retail sales ng XRP ay hindi securities.
Ito po ang siyang nagpapatunay na foundational ang nagiging kontribusyon ng community. Kaya sa market impact, ang pagkakaroon po ng malinaw na legal precedent ay nagbukas ng mas ligtas na environment para sa mga investors. Nagbibigay po ito ng long-term stability para kay XRP at saka sa iba pang mga altcoins na maaring humarap sa katulad ng issue na ito. Kaya sa kabuuan, ang sinabi po ni Ginoong John Deaton ay isang paalala na hindi lamang ang mga abogado or kumpanya ang may kapangyarihan sa ganitong laban. Ang XRP Army ay nagpakita na ang collective effort ng community ay kayang magdala ng tunay na pagbabago. Kung wala ang kanilang suporta, marahil iba ang naging mukha ng Ripple versus SEC case. Kung ako po ang tatanungin, malinaw na ang tagumpay na ito ay hindi lamang para kay Ripple kundi para sa buong crypto industry. Ipinakita po ng XRP Army na ang boses ng community ay mahalaga at ito ay kayang baguhin ang direksyon ng kasaysayan ng digital asset. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.